Sa katapusan ng Setyembre, target alisin ng gobyerno ang price ceiling sa bigas. Ayon sa Trade Department, kasabay yan ng inaasahang malawakang ani ng palay. We're looking at another 2 weeks or even less. So in the short term, focus on the payouts. Sa datos ng DTI, halos 480 rice retailers pa lang ang nabigyan ng 15,000 pesos na ayuda sa buong bansa. Malayo sa 30 hanggang 50,000 na magbibigas na target base sa kasalukuyang listahan. Inamin ni Trade Assistant Secretary Agaton Overo na baka hindi nila matapos ang pamamahagi ng ayuda sa susunod na 2 linggo, bagamat exempted na sila sa ipatutupad na election spending ban simula September 15. Pero bukod sa dagdag na ayuda, pinag-aaralan na rin daw ng DTI ang posibleng pagbibigay ng interest-free loans o pautang sa rice retailers. Ikinakasa na rin daw ang direktang pagpapadala ng mas murang bigas sa mga palengke. Ang challenge sa amin is makakuha na mas murang source. Pero yung data kasi namin, lalo na yung mga imported, andyan lang at mura na bili. Dapat ilabas na. Umaalma naman ang mga grupo ng mga magsasaka at magbibigas sa planong ibaba ang taripa sa imported rice sa 0 hanggang 10% mula 35%. Mas titindi yung smuggling, hoarding dahil sila lang naman talaga yung nakakapag-import at kawalan pa ng kita ng gobyerno. Higit sa lahat ay papatay na talaga nito yung ating lokal na produksyon. Bakit natin isasubsidize yung Vietnam and Thailand farmers? Kasi kung binaba mo yung tariff, siyempre, mas malaki yung ibibili natin. So kung ganun mangyayari, ang tingin namin, itataas din ng Thailand and Vietnam yung presyo. Ipinunto ng Sinag na may 12 billion pesos pa ang gobyerno mula sa tariff collections noong 2022 na pwede raw ilaan sa ayuda sa mga magsasaka. Ani Overo, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na pag-aralan ang mas mababang taripa, pero pang medium term pa raw ang plano kung sakali. I don't think it will happen kasi anihan na. Too late na stopgap measure yun. Kasi yung supply nandyan eh. Sabi ng DA, we're nearing 15-day na, nasa 15-day national stock. Hindi mo kailangan ng additional incentive for importations. Panawagan naman ng Bantay Bigas, maglagay na lang sana ng price cap sa palay kung pwede 21 o 22 pesos daw kada kilo para matiyak na hindi na malulugi ang mga magsasaka ngayong anihan. Kari Cator, CNN Philippines.